Katahimikan naman ang namayani sa pagitan nilang dalawa roon. Parang bigla kasing umurong ang dila ni Kimboy at hindi alam kung paano ba sisimulang kausapin si Nina, habang si Nina naman hindi rin alam kung ano ba ang sasabihin niya kay Kimboy, dahil hanggang ngayon parang nahihiya pa rin siya dito dahil nga sa nangyari sa kanilang dalawa. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Kimboy, saka siya nagsalita. Nina, ano bang gusto mo pag-usapan natin, Kimboy? Pwede bang bilisan mo na dahil baka hanapin ako sa amin? Pagpuputol ni Nina sa sasabihin sana ni Kimboy at pilit niyang pinapatatag ang boses niya para hindi mahalata ni Kimboy na kinakabahan siya. Nina, handa akong panagutan ka sa nangyari sa ating dalawa. Diretsahang sabi na ni Kimboy kay Nina, kaya naman awang ang bibig na napatitig si Nina kay Kimboy. Nahihibang ka na ba? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Kimboy, hindi sinasadya yung mga nangyari sa atin ng gabing yon. Kaya pwede ba? Kalimutan mo na lamang yon, at kung maaari lang sana, wala sana ibang makalam sa nangyari sa ating dalawa, kahit na si Kuya Noah pa. Sagot ni Nina, kahit na gustong gusto niya sanang pumayag sa gustong mangyari ng binata, pero natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga magulang niya. Pero Nina, please Kimboy, kalimutan mo na lamang yon at wala ka sanang ibang pagsasabihan ng tungkol doon. Pakiusap pa ni Nina sa binata dahil ayaw niya talaga na may ibang makaalam nun. Ni kahit ang best friend niya nga si Charmaine, hindi niya sinasabi ito. Nina, hindi ko pwedeng kalimutan na lang yon. Nina, mahal kita, tanda kong panagutan ka. Pag-amin pa ni Kimboy. Napaawang naman ang bibig ni Nina dahil sa pag-amin ni Kimboy sa kanya. Kimboy, kailangan kong makapagtapos muna ng pag-aaral, kaya please lang, pabayaan mo na lamang muna ako. Kalimutan mo na muna ako at kalimutan mo na lamang ang mga nangyari sa atin. Sa iba mo na lang muna ibaling ang pagmamahal mo na yan. Sagot ni Nina at pinipilit niyang hindi pumiyok ang boses niya kahit ang totoo gusto nang pumalatak ng luha niya. Ilang araw na rin kasi siyang di makatulog ng maayos sa gabi. Parang lagi siyang binabagabag ng mga nangyari sa kanilang dalawa ni Kimboy. Oo, aaminin niya sa sarili niya. Mahal na rin niya ang binata. Pero ayaw naman niyang ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya. Kaya mas pipiliin niya munang pigilan ang sarili niyang kaligayahan. No, Nina, please. Mahal kita. Tanda naman ako maghintay sa'yo. Sorry kung di ko na napigilan pa ang sarili ko ng gabing yon. Sorry kung nadala ako ng bugso ng damdamin ko dahil mahal na mahal kita, Nina. Oo, hindi dapat nangyari sa atin yon dahil lasing ako. At may kung anong pinainom sa yung Cyrus na yon. Pero Nina, wala akong pinagsisihan sa nangyari sa ating dalawa dahil mahal kita. Mahal na mahal kita noon pa man. Umiiyak ng sagot ni Kimboy kay Nina. Di na rin naman napigilan ni Nina ang pagpatak ng luha niya. Pero agad din niya yung pinunasan at saka niya hinawakan ang kamay ni Kimboy. Kimboy, wag muna ngayon, please. Oo, may nangyari na sa atin. Pero di mo naman kailangan panagutan ako agad. Magtapos muna tayo ng pag-aaral natin, please. Pakiusap pa ni Nina dito. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Kimboy. Saka siya dahan-dahang tumango dahil ayaw naman niyang pilitin si Nina. Sige, pero tandaan mo na narito lang ako. Handang maghintay kung kailan mo ako handang mahalin din, Nina. Sinserong sabi ni Kimboy habang nakatitig sa mga mata ni Nina. Tumango-tango naman si Nina dito. Akmang bibitawan na sana ni Nina ang kamay ni Kimboy, pero nagulat na lamang siya na bigla siyang hilahin ito at hinalikan siya nito sa labi. Di naman siya kaagad nakareact sa ginawa ng binata. Saglit lamang din naman ang ginawang paghalik sa kanya ni Kimboy. Mahal na mahal kita, Nina. Handa ako maghintay sa iyo, tandaan mo yan. Sabi ni Kimboy matapos niyang bitawan ang labi ni Nina. Di naman na sumagot pa si Nina at kahit na medyo nagulat pa siya sa ginawa sa kanya ni Kimboy, ay tumayo na siya at diretsong umalis doon. Naiwan naman na nag-iisa doon si Kimboy at tayong pagbuntong hininga na lamang ang nagawa niya nang tuluyan na kang nakalayo si Nina sa kanya. Pagkaalis naman ni Nina doon ay agad na siyang dumiretso sa kanilang bahay. Pigil niya ang sariling maiyak dahil baka mapansin siya ng kanyang Kuya Noah at ng kanyang mga magulang. Pagkarating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina at ang Kuya Noah niya sa kanilang sala. Hi Mom, hi Kuya. Pilit pinapasigla ni Nina ang kanyang boses nang batiin niya ang mga ito at lumapit pa siya para humalik sa pisngi ng kanyang ina at kuya. Iha,
Matamlay ka ata, may problema ba? Tanong na ni Angeline dahil pansin niya na parang matamlay si Nina. Po? Nako, hindi po. Pagod lang po siguro ako, ma'am. Aakit na po muna ako. Sagot ni Nina at saka ito nagpaalam. Tinanguan lamang naman ni Angeline si Nina, kaya agad na rin tong umalis. Anak, may problema ba ang kapatid mo? Ilang araw ko kasi siyang napapansin na malungkot eh. Tanong na ni Angeline kay Noah dahil pansin niya na parang may kaiba sa kilos ng anak niyang babae. Mom, baka pagod lang po talaga si Nina kaya po siya matamlay. Masyado po kasing maraming pinapagawa sa kanila ngayon. Kahit naman po sa amin marami din pong pinapagawa at talaga naman pong nakakapagod. Sagot naman ni Noah. Ganun ba? Siguro nga. Tumatango pa na sagot ni Angeline. Pero tingnan-tingnan mo pa rin ang kapatid mo, ha? Baka mamaya kung ano nang nangyayari sa kapatid mo wala pa tayong kaalam-alam. Dagdag pa ni Angeline dahil totoo na nag-aalala siya para kay Nina dahil hindi siya sanay na malungkot ito. Pagkapasok naman ni Nina sa kanyang silid, agad niya yung inilok. Tsaka niya napasandal dito at saka binuhos ang kanyang luha na kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Tahimik lang siyang umiyak sa kanyang silid dahil sa totoo lang, natatakot siya sa maaaring kahinatnan na nangyari sa kanila ni Kimboy. Nagdodoktor siya kaya alam niya ang tungkol sa bagay na yon at alam niya rin na maaaring kalabasan ang nangyari sa kanila ni Kimboy. Pero pinagdarasal din niya na sana wala namang mabuong bata dahil sa nangyari sa kanila ni Kimboy. Nang hapon din iyon, di na lumabas pa ng kanyang silid si Nina. Hindi na rin siya kumain ng hapunan. Narinig pa niya ang pagkatok ng mommy niya pero sadyang hindi niya kayang bumangon dahil talagang pinapaypay na siya ng antok. Gawa marahil ng pagod dahil sa maraming gawain sa school. Idagdag pa ang mga iniisip niya kaya naman na-stress talaga siya ngayon at mabilis na nakatulog. Mabilis namang lumipas sa mga araw at linggo at sa mga nakalipas na araw na yon, hindi na talaga sumasama pa si Nina sa kuya Noah niya at sa mga kaibigan nito. Pinipilit na talagang iwasan na si Kimboy at ayaw niya munang mag-cruise muli ang landas nila dahil natatakot siya na baka kapag kinausap niya ito hindi niya na magawang pigilan pa ang nararamdaman niya para sa binata. Aminado naman kasi talaga si Nina na may pagtingin pa siya kay Kimboy matapos ang dibo niya at lalo pang nagkaroon ng puwang sa puso niyang binata matapos na may nangyari nga sa kanila kaya natatakot siya na baka bumigay na naman siya dito. Halos isang buwan na rin ang nakakalipas simula nang may mangyari kila Kimboy at Nina. Laking pasalamat naman ni Nina dahil hindi nagpumilit si Kimboy na makita siya. Pero minsan nga ay nababanggit ng kuya Noah niya na madalas siyang hanapin ni Kimboy. Hindi na lamang din siya nasagot sa kuya niya at binabaliwala na lamang din niya ang sinasabi nito sa kanya. Sa nakalipas din na isang buwan na iyon, pansin naman ni Angeline ang pagbabago kay Nina. Napansin kasi niya na parang madalas na itong antukin at panay na rin ang kain ng kung ano-ano na hindi naman ito gawain dati. Isang araw, napansin ni Angeline na parang mugto ang mata ni Nina, kaya agad niya itong sinundan sa silid nito. Galing itong eskwelahan at nauna itong umuwi kay Noah ngayon. Nagtaka rin siya dahil hindi siya binati ni Nina at dire-diretso lamang itong umakyat papunta sa kanyang silid. Anak, may problema ba? Agad na tanong ni Angeline kay Nina nang sundan niya ito sa silid nito at hindi man lang ata napansin ni Nina ang pagpasok niya sa silid nito. Gulat na gulat naman si Nina sa biglang pagsasalita ng kanyang ina sa kanyang likuran at di niya alam sinundan pala siya ng kanyang ina kaya naman dali-dali niya nang pinunasan ang luha niya. Mom, may kailangan po ba kayo? Kanda o talpang tanong ni Nina at hindi man lang niya tinitingnan ng kanyang ina. Anak, may problema ka ba? Bakit ka umiiyak? Tanong pa ulit ni Angeline saka siya lumapit kay Nina at sinapo ang pisngi nito. Nina, mommy mo ko at kung may problema ka maaari mong sabihin sa akin dahil baka matulungan kita. Dagdag pa ni Angeline habang titig na titig siya sa mga mata ni Nina. Mommy, sabi ni Nina at di niya na napigilan pang mapahagulhol. Sa kanya niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Nagtataka naman si
Angeline kay Nina dahil ayaw naman itong magalit pero hinayaan na lang muna niya itong umiyak at niyakap na rin niya ito para pakalmahin dahil mukhang mabigat ang dinadalang problema ng kanyang anak dahil ngayon lang ito nakita na magkaganon. Ilang minuto rin sila na nanatili sa ganong posisyon hanggang sa maramdaman ni Angeline na tumigil na si Nina sa pag-iyak pero nanatili pa rin tong nakayakap sa kanya. Okay ka na ba? Pwede na ba nating pag-usapan kung ano yung iniiyak mo? Sabi ni Angeline kay Nina. Dahan-dahan naman na bumitaw si Nina sa pagkakayakap sa kanyang ina pero hindi niya kayang salubungin ang titig ng kanyang ina sa kanya. Kaya nanatili lamang siyang nakayuko habang patuloy pa rin sa pagpatak ang luha niya. Anak, ano bang problema mo? Nag-aalala na ako sa'yo, please magsalita ka naman. Pakiusap pa ni Angeline kay Nina. Dahan-dahan namang nagangat ng kanyang tingin si Nina at agad niyang pinunasan ang luhang lumanda sa kanyang pisngi. Mommy, sorry po. Umiiyak na sabi ni Nina at muli, napakagulhol na naman to ng iyak kaya naman napabuntong hininga na lamang si Angeline at tinayaan na muna si Nina at naghintay na lamang siya na magsalita itong muli. Mommy, sorry kung madidisappoint ko po kayo. Muli ay sabi ni Nina. Ano ba kasi yan anak? Sabihin mo na, dahil kinakabahan na ako sa iyo eh. Di na makapaghintay na sabi ni Angeline. Kinuha naman ni Nina ang kanyang bag, nasa tabi niya lang at may kinuha dito. Nang mapansin ni Angeline ang kinuha ni Nina sa bag nito, agad niya yung inagaw at gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya at napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil sa nakita niya. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Angeline kay Nina dahil pregnancy test ang kinuha nito sa bag nito at 2 pulang guhit ang resulta noon, indikasyon na buntis ang gumamit noon. Dahan-dahan namang tumango si Nina habang nakayuko ito at umiiyak. Sorry po, Mommy. Sorry po. Umiiyak na sabi ni Nina. Sandali namang natigilan si Angeline dahil talagang nagulat siya sa nalaman niyang parang bigla siyang tinakasan ng lakas dahil sa nalaman niya. Nang makahuma si Angeline, ay isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan niya upang pakalmahin ang kanyang sarili dahil alam niya na sa pagkakataong to, kailangan siya ni Nina. Inawakan pa niya ang kamay ni Nina at sa kanya to muling kinausap. Sinong ama ng dinadala mo? Tanong na ni Angeline sa kanyang anak. Di naman makasagot si Nina dahil hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin sa kanyang ina ang totoo. Hindi niya alam kung paano ba niya ipapaliwanag dito ang mga nangyari. Please Nina, magsalita ka naman. Paano kita matutulungan kung di ko alam kung sino bang ama ng dinadala mo? Pakiusap pa ni Angeline kay Nina nang hindi ito sumagot sa kanya. Mommy? Umiiyak namang sagot ni Nina. Please anak, hindi ako magagalit. Pangako yan. Kaya mas mabuti kang magsabi ka na lang ngayon pa lang. Pakiusap pa ni Angeline dahil ramdam niya na natatakot magsalita si Nina. Mommy, ipangako mo po muna na hindi mo to sasabihin kay Kuya Noah. Please? Umiiyak na pakiusap pa ni Nina sa kanyang ina. Dahan-dahan namang tumango si Angeline. Mommy, si Kimboy po ang ama ng dinadala ko? Sagot ni Nina at di niya na napigilan pa na mapahagulhol muli ng iyak. Naipikit naman ni Angeline ng mariin ng mata niya. Pilit pinapakalma ang sarili niya dahil gusto niya nang magalit kay Kimboy. Dahil nag-usap na sila nito na kailangan munang makatapos si Nina ng pag-aaral at ang buong akala niya malinaw na sa binata iyon. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Angeline. May relasyon ba kayo ni Kimboy? Alam na ba niya ang tungkol sa pagbubuntis mo? Sunod-sunod pa ang tanong ni Angeline kay Nina. Umiling naman din si Nina sa kanyang ina. No, Mom. Wala po kaming relasyon ni Kimboy at hindi rin po niya alam na buntis ako. Sagot ni Nina sa kanyang ina. Bigla namang naguluhan si Angeline dahil kung walang relasyon ng mga ito, bakit mabubuntis si Nina? Teka nga anak, ipaliwanag mo nga sa akin. Paano nangyaring buntis ka na wala kayong relasyon ni Kimboy? Ano yun? Naguguluhan na tanong ni Angeline kay Nina. Agad namang kinuwento ni Nina sa kanyang ina ang mga nangyari sa kanya nung gabing iyon at kung paano siya tinulungan ni Kimboy ng gabing iyon. Hindi naman malaman ni Angeline kung dapat ba siyang magalit o magpasalamat kay Kimboy dahil sa pagtulong nito sa kanyang anak. At doble naman ang galit na nararamdaman niya sa Cyrus na yon dahil kung nagkataon na hindi nakita ni Kimboy si Nina,
ay baka pinagsamantalahan na ng lalaking yon ang kanyang anak. Pero nakikiusap si Nina sa kanya na pabayaan na lang ang lalaking yon dahil baka mapag-initan na naman siya at baka pati idamay nito ang kuya-nowa niya. Mukhang may dinahilan pa naman tong grupo na hindi maganda ang gawain. Mom, please, huwag niyo pong sasabihin kay kuya tungkol dito. Muli ay sabi ni Nina sa ina. Nina, paano hindi sasabihin sa kuya mo? Makikita at makikita na ang paglaki ng tiyan mo kalaunan. Sagot ni Angeline sa anak. Mom, kung malalaman po kasi ni kuya, malaki na po sigurong anak ko noon. Sagot ni Nina. Bigla namang naguluhan si Angeline sa sinabi ng kanyang anak. What do you mean? Mom, gusto ko po sanang magstay muna sa ibang bansa. Doon ko na lamang po ipagpapatuloy ang pag-aaral ko at doon na rin po ako manganganak. Please, Mom, payagan niyo na po ako. Pangako ko po na magtatapos po ako ng pag-aaral kahit po may anak na ako. Sagot ni Nina sa ina. Nung nakaraan pa kasi ngayon pinag-iisipan na kung sakaling mabuntis nga siya, aalis muna siya ng bansa at doon mag-aaral at manganganak. Napagdesisyonan din niya na wag munang ipaalam sa kuya Noah niya ang pagbubuntis niya dahil baka malaman pa nito na si Kimboy ang ama ng dinadala niya. Ayaw naman niya na masira ang pagkakaibigan ng mga ito. Pero anak, baka hindi mo kayanin sa ibang bansa, sagot ni Angeline. Dahil nag-aalala siya para kay Nina sa plano nito dahil hindi naman to sanay na malayo sa kanila. Mom, kakayanin ko po kaya please po, pumayag na po kayo? Pakiusap ang muli ni Nina sa kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Angeline. Kailangan muna nating sabihin sa daddy mong tungkol sa bagay na yan at siya lang makakapagdesisyon kung papayag ba siya o hindi sa gusto mong mangyari? Sagot ni Angeline kay Nina. Dahan-dahan naman nang tumango si Nina dahil alam niya na kailangan tong ipaalam sa daddy niya. Panalangin na lamang niya na sana pumayag ito sa gusto niyang mangyari. Wala ka bang balak na sabihin kay Kimboy ang tungkol dyan sa pinagbubuntis mo? Tanong ni Angeline kay Nina dahil hindi naman nila maaaring itago habang buhay kay Kimboy ang tungkol sa bata. Sa ngayon, Mom, wala pa po akong balak sabihin sa kanya dahil baka hindi rin siya pumayag na umalis din ako ng bansa. Sagot ni Nina sa kanyang ina. Kaya po sana, Mom, wala po ibang makakaalam ng tungkol sa pagbubuntis ko. Please? Pakiusap pang muli ni Nina sa ina. Tingnan natin kung ano magiging desisyon ng iyong ama. Hindi ko kontrolado kung ano man ang magiging desisyon niya. Kakausapin ko muna siya bago ka umarap sa kanya dahil hindi ko rin alam anong magiging reaksyon niya tungkol dyan sa pagbubuntis mo. Paliwanag ni Angeline kay Nina. Noong nakaraan pa sa niya yun pinag-iisipan ako sakaling mabuntis nga siya, aalis siya ng bansa at doon mag-aaral at manganganak. Nang hapong iyon, hindi naman lumabas ng kanyang silid si Nina. Wala siyang ganang kumain at masama pa rin ang pakiramdam niya. Ngayon niya napagtanto na kaya pala lagi siyang inaantok dahil sa kanyang pagbubuntis. Nang sumapit ng gabi, pinuntahan ni Angeline si Nina sa kanyang silid at nalimbungatan si Nina sa pagbukas ng kanyang silid kaya bigla siyang napabangon at nakita niya ang kanyang ina. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang sabi ni Manang hindi mo raw kinain ng pagkain dinala niya kanina. Agad na sabi ni Angeline kay Nina at agad na rin siyang lumapit dito. Sorry po, Mom. Wala po kasi akong ganang kumain. Malungkot na sagot ni Nina sa kanyang ina. Ang mabuti pa, bumangon ka na muna dyan at sasamahan kitang kumain sa baba. Kumain ka kahit konti dahil manghihina ka niyan at baka maapektuhan pa ang bata sa sinapupunan mo. Pag-aayanan ni Angeline kay Nina. At isa pa, kakausapin ka na ng daddy mo. Nakausap ko na siya kanina at gusto kanyang makausap ngayon. Dagdag pa ni Angeline. Po, galit po ba si daddy? Agad na tanong ni Nina dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang daddy Denver. Anak, normal lang na magalit siya. Pero alam mo naman na hindi ka nun matitiis kaya mas mabuting harapin mo na siya ngayon. Sagot ni Angeline kay Nina at saka niya to hinawakan sa kamay. Kaya mo yan, anak. Kung ano mang plano mo, sabihin mo sa daddy mo at siguro naman maiintindihan ka niya. Dagdag pa ni Angeline. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Nina. Tsaka siya pilit na ngumiti sa kanyang ina. Agad na rin siyang bumangon sa kanyang higaan at nagsuklay na lamang din siya at agad na rin lumabas ng kanyang silid.
Hinintay naman ni Angeline na matapos kumain si Nina. Sila na lamang din dalawa ang naroon dahil nasa sari-sariling silid nila si Noah at Dimitri. Si Denver nasa loob ng library dahil may mga tinatapos pa tong paperworks doon. Isa pa, hinihintay din ito si Nina. Pagkatapos kumain, inaya naman na rin ni Angeline si Nina na pumunta kay Denver. Kinakabahan namang sumunod si Nina sa kanyang ina. Para pa itong bata dahil talagang humawak pa siya sa braso ni Angeline at ramdam naman ni Angeline ang panlalamig ng kamay ni Nina kaya nginitian niya ito. Magiging ayos din ang lahat, anak. Sabi ni Angeline kay Nina bago nito binuksan ang pinto ng library kung nasan si Denver. Nakatungo lang naman si Nina hanggang sa makalapit sila sa kanyang ama at di niya magawang tumingin sa kanyang ama dahil alam niya galit ito sa nangyari sa kanya. So anong plano mo ngayon, Nina? Tanong ni Denver kay Nina at di niya na naiwasan pa na pagtaasan ng boses si Nina. Denver, tinatakot mo si Nina. Saway na ni Angeline kay Denver dahil ramdam niya sa tono ng kanyang asawa na galit pa rin ito. Kanina kasi na mag-usap sila nito, sinabi niyang tungkol sa sitwasyon ni Nina. Galit na galit ito at gusto nang sagurin si Kimboy at ang Cyrus na yon. Mabuti na lang talaga at napigilan to ni Angeline at napakalma rin naman niya kalaunan. Naiintindihan naman niya kasi si Denver dahil lagi isang anak na babae nila si Nina at kamuntik pa itong mapahamak. Nailigtas man ito doon. Yun nga lang, naging mapusok naman ang kanilang anak at si Kimboy at ngayon nga ay nagbunga yon. Pinaliwanag na rin ni Angeline kay Denver ang gustong mangyari ni Nina. Ayaw sana nitong pumayag pero pinag-isipan din naman muna nilang mabuting mag-asawa kung ano ang magandang gawin kay Nina. Napabuga naman ng hangin sa bibig si Denver para pakalmahin ang kanyang sarili dahil parang hirap siyang tanggapin na nangyari to sa kanyang unika iha. Maupo ka, Nina. Utos si Denver kay Nina na agad naman ang sinunod ni Nina na hindi man lang tinatapunan ng tingin ng kanyang ama dahil hindi niya kayang salubungin ang galit na tingin nito sa kanya. Sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Ayaw mo bang panagutan ka na lamang ni Kimboy? Pwede ko namang kausapin ng mga magulang niya upang maayos natin ang sitwasyon ninyong dalawa dahil ayokong maagrabyado ka rito, anak. Sunod-sunod pang tanong ni Denver kay Nina at pinaliwanagan na rin niya ito. Dad, sorry po. Hinging tawa ni Nina sa kanyang ama at di niya na napigilan pa na umiyak. Agad namang nilapitan ni Denver si Nina at agad na itong niyakap. Shhh! Huwag ka nang umiyak pa dahil baka makasama yan sa bata. Pag-aalo pa ni Denver kay Nina. Yumakap naman si Nina sa kanyang ama habang umiiyak kaya hinayaan na muna ni Denver si Nina. Tahimik lang namang nakaupo si Angeline sa katapat lamang na upuan ni Nina. Nang medyo kalmado na si Nina ay siya na mismo ang kusang umalis sa pagkakayakap niya sa kanyang ama. Sigurado ka na ba sa balak mo? Tanong muli ni Denver. Tumango-tango naman si Nina sa kanyang ama. Opo, Dad. Sigurado na po ako, sagot ni Nina. Bakit hindi na lamang natin ayusin ito, anak? Ayaw mo bang magkaroon ng kompletong pamilya ang anak mo? Tanong pang muli ni Denver. Dad, mas makakabuti po siguro kung sa ngayon ay umalis na lang muna po akong bansa. Ayoko rin po munang sabihin to kay Kimboy. Gusto ko muna pong hayaan siya na makapagtapos ng pag-aaral at ganun din po ang gagawin ko. Kahit po buntis ako, ipagpapatuloy ko po ang pag-aaral sa ibang bansa, sagot ni Nina sa kanyang ama. Saglit naman na sinulya pa ni Denver si Angeline bago siya dahan-dahang tumango rito. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero sana, Nina, hindi na maulit pa ang pagkakamali mong ito. Dahil oras na maulit yan, ipapakasala talaga kita sa lalaking makakabuntis sa'yo sa ayaw at sa gusto mo, sagot ni Denver. Yes, Dad. Pangako, hindi ko na po ulitin. Pilit ang ngiting sagot ni Nina sa kanyang ama. Masaya siya na pumayag ang kanyang ama sa gusto niyang mangyari pero merong parte ng puso niyang malungkot dahil malalayo siya sa taong mahal niya at walang iba kundi si Kimboy. Ipapaayos ko na kaagad ang mga papers mo para makalipat ka na kaagad sa ibang bansa. Pasasamuhan mo na kita sa mami mo roon ng mga ilang linggo para naman masanay ka roon dahil alam ko na mag-a-adjust pa ang katawan mo doon at sa pagbubuntis mo. Sagot ni Denver kay Nina sa kanya to muling niyakap.
Kung ano man na maging desisyon mo anak, susuportahan ka namin ng mami mo. Basta wag mong pababayaan ang sarili mo doon, pati na rin ang magiging anak mo. Sabi pa ni Denver habang nanatiling nakayakap kay Nina. Thank you, Dad. Thank you po talaga dahil pumayag po kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil kahit na alam kong mahihirapan ako, pipilitin kong makatapos po ako ng pag-aaral doon. Pangako ko po yan. Sagot naman ni Nina habang nakayakap din sa kanyang ama. Nakangiti namang pinagmamasdan ni Angeline ang kanyang mag-ama. Alam din naman kasi niya na hindi kayang tiisin ni Denver si Nina dahil ito ang kanilang prinsesa. Pero hindi pa rin sila makapaniwala na magiging lola at lolo na sila. O siya, tama na yan. Mabuti pa magpahinga ka na, Nina. Awat na ni Angeline sa pagdadrama ng kanyang mag-ama. Napabitaw naman ang mag-ama sa kanilang pagyayakapan at kapwa nagpahid pa sila ng kanilang mga luha dahil kahit si Denver hindi na napigilang maiyak dahil sa kalagayan ni Nina ngayon. Sige na, matulog ka na at magpahinga. Ipapaayos ko kagad ng mga papel mo para makalis ka na kagad ng bansa at di ka na mapigilan pa ni Kimboy, sabi ni Denver kay Nina at binibiro pa niya ito. Daddy naman sagot ni Nina at napasimangot na ito. Nagkatawanan pa sila doon at kahit papano, nabawasan pa ang bigat na nararamdaman ni Nina dahil sa sitwasyon niya ngayon.